Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe, na-exposed na. Tambalisa Marcos na shock sa matinding pasabog. Nograles tumistigo na, pulong. Ako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, panoorin po natin kung at bigyan po natin ng reaction at komento, no? Itong video ito. Nako talaga itong mga media, no? Kasi dito isa sa mga pinag-usapan ay yung media. Kung bakit nga ba wala silang kibo? Wala silang parang hindi po patas, no? Kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, kaunting galaw lang kaunting galaw lang ni PRRD, kaunting salita lang, talagang headlines agad yun diba? Pero ngayon, sa dami po nang nangyayari sa ating bansa, bakit po, yan ang tanong, bakit po ang tatahimik na mga hinayutak na ito? Ang tatahimik nyo, mainstream media. Eto, pakinggan natin mga kababayan at bigyan natin po natin ng reaction ito. Pansin po ang itong mga mainstream media, noong bumitiw na si VP Sara sa Uniteam, bumitiw siya sa gabinete ni PBBM, meron silang nakitang naging magulo po ang politika natin sa Pilipinas. Totoo. Kasi, di ba, kung matatandaan natin, ang mga mainstream media, takot na takot, magbalita patungkol po sa mga katotohanan po itong gobyernong Marcos. Takot na takot sila. Pero kung makikita mo ngayon sa News 5, meron silang ibinabalita na patungkol po dito sa Uniteam, ang pagkabuwag ng Uniteam. Ano ba ang dahilan ni VP Sara bakit bumitiw siya sa Uniteam? In the first place, hindi po si VP Sara ang nauna. Hindi po si VP Sara ang nag-create ng kaguluhan na ito. Kung tutuusin nga, si VP Sara gusto niyang mananatili sana sa gabinete ni PBBM dahil ayaw niyang pabayaan ang mga gabinete because mahirap yan Kapag bibitiw ka, magsisimula na naman sa umpisa. Kung magsisimula sa umpisa, sino ang kawawa? Ang taong bayan na naman. So it is not a good move kung ikaw po ay magbibitiw sa isang gabinete o magbibitiw sa isang partido na tinatawag nilang, di ba, yung kanilang slogan, Uniteam. Hindi yun biro ang pagbibitiw ni VP Sara. Pero napilitan po siyang bumitiw itong si VP Sara dahil dito sa asawa ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman nauna si VP Sara na gumawa ng gulo. Sino ang unang gumawa ng gulo? Sa pagitan ni PBBM at ni VP Sara. Itong asawa ni VP Sara, itong asawa ni... Pero mga kababayan, no? Sa isang interview kay Vice President Sara Duterte, sinasabi niya pong walang kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang pag-resign. Ang sinasabi niya po doon ay ito ay personal, no? At trabaho. Dalawa po yung dahilan, personal at trabaho. So yan mga kababayan, naniniwala po ba kayo na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay hindi isa sa dahilan kung bakit nag-resign itong si Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education? Ako mga karabin natin, hindi ako naniniwala. Malaki po ang naging papel, no, ni First Lady, no, sa mga nangyari dito kay Vice President Sara Duterte. Diyan sa Uniteam. Di ba?
Oo, halata naman mga ka-review natin eh. Marcos, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, noong nagpa-interview itong si First Lady Liza Araneta Marcos sa kay Katunying at sinabi ni F. Eliza na bad shot yan sa akin si VP Sara, doon na nag-umpisa. Naging professional pa nga itong si VP Sara sana. Naging professional siya na ayaw niyang pansinin ang mga away politika. Pero hindi na nakatiis si VP Sara. Napilitan siya, nakapag-decide. Alam ko, ang big factor nito, nung sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bad shot, o kung ikaw ba naman, vice presidente ka, kaibigan mo yung presidente, pero yung presidente, yung asawa, galit sa inyo, sinong hindi magbibitiw yan sa gabinete? Hindi na maganda ang environment, kumbaga. Alam niyo mga ka-review natin, hindi lang naman siguro si First Lady. Ha? Kasi sa dami ng ginawa nila kay BP Sara, di ba? O, dun sa Kongreso, yung pinsan. At saka alam niyo mga kabayan, napansin ko lang naisip ko na nakikipagplastikan lang itong si President Bongbong Marcos Jr. kay PBBM. Diba? Wag na po natin ipagtanggol mga ka-review natin. Kasi alam naman po natin na, diba? Ikaw ang ikaw ang presidente. Pero nagpapadala ka sa asawa mo. Hindi naman yun ang binoto ng taong bayan. Diba? Paano kung nasabing plastic, no? Mapagkunwari itong si President Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Kasi sa dami-dami po ng pinagdaanan, no? Mga pambabatikos, kay BP Sara, minsan po hindi tayo nakarinig ng solid talaga. Yung mula talaga sa puso diba? Na ipagtatanggol kita. Ganun, diba? Wala puro singaw Puro, pag nagsasalita about kay BP Sara, talagang nakikita mong hindi sincere Paano natin hindi masasabing hindi sincere? After niya magsasalita ulit si Romualdez. Magsasalita ulit si First Lady Liza. Hindi niya po kontrolado, mga kababayan. Kung dyan pa lang hindi niya na po nakokontrol, no? Paano na lang sa buong bansa? Diba? Talaga naman. Kaya na si VP Sara, nanghihinayang siya dahil nasimulan na niya yung Department of Education, but wala siyang magawa, pinupolitika siya. Pati dyan sa Kongreso, sa leadership ni Martin Romualdez, mahihirapan po si VP Sara na ipatuloy itong Department of Education na lahat ng, it's very difficult. Magpo-propose ka ng budget at hindi mo alam kung itong budget na pinopropose mo, ma-approve ito sa Kongreso. Dahil ang Kongreso, ang leadership diyan ay yung House Speaker na si Martin Romualdez. At ano ang mga ginagawa ni Martin Romualdez? Hindi nga nyo kinampihan si VP Sara, Martin Romualdez, sa confidential funds. Hindi nyo kinampihan. Mas kinakampihan mo pa yung si Castro. Look at what happened to Castro now. Si Castro, yung kanyang kaso, na guilty siya. Meron pa siyang chance na makipag-appeal sa higher court, no? Pero yun ang kinakampihan mo, Martin Romualdez. Kakahiya ka. Instead na yung kakampihan mo, yung running mate ng pinsan mo na si PBBM. Pero pinatuloy nyo pa rin na imbestigahan si VP Sara na malinis ang kanyang trabaho dyan, patungkol dyan sa confidential funds. Kung ikaw ba naman, Castro, bigyan ka ng 11 days. Kasi binigay sa kanya December 19 at kailangan niyang maubos yung confidential funds na yan. Di ba? Utak rin gamitin, Castro. Kaya nga nasasablay ka minsan look at what happened to you now. Kailangan kang mag-appeal ngayon. Batikos ka ng batikos kay VP Sara, pero ikaw rin pala, hindi mo tinututukan yung problema mo. Na-guilty na pala kayo sa isang kaso nyo na. I-appeal mo yan. Kung totoo, kung totoong malinis ka, i-appeal mo yan. Respetuhin natin ang Korte, Castro. Ngayon, nakapansin po ang mainstream media na dahil dito sa wala ng uniteam gumugulo na po. Mas lalo nang gumugulo ang politika sa Pilipinas. Plus, nawindang pa kayo, itong mainstream media ngayon na very late ang kanilang reaction
dito sa mga balita na itong si former President Duterte, si Pulong Duterte, at itong si Basti Duterte ay may planong tumakbong senador. Ang mainstream media ngayon, unti-unti na nilang kino-cover itong story na ito. Dati hindi ito kino-cover nila. Kasi takot na ngayon ang kalaban ng mga Duterte. Itong mga taga-kongreso, alam ko mga galawan nyo. Pag magiging malakas na naman sa survey ang mga Duterte na posibleng mananalo sila, magbaliktara na naman yung mga kongreso na yan. Mga gahaman kayo sa kapangyarihan eh. Kung saan yung malakas, doon kayo eh. Kapituko kayo eh. Pero no, the Duterte already learned their lesson. Sabi pa nga ni former President Duterte, dito sa PDP laban, ang tatanggapin nila, yung may prinsipyo. Ayaw na nilang tumanggap ng mga miyembro ng PDP, yung mga sariling interest lamang po. Kasi itong mga tatakbong sana po no pag nanalo po ang mga Duterte or pag naging hawak na or si BP Sara na po ang maging presidente, no? Sana mapag-usapan no para at least makatipid-tipid naman yung bansa natin, yung Pilipinas, mga kababayan, at maiwasan na rin yung mga pangungurap, di ba? Tanggalin na lang yung kongreso yan. Ano mga kababayan, payag ba kayo? Tanggalin na lang pong kongresong yan, senado na lang, or di ba? Kasi mas konti ang mambubutas sa senado. O kahit sabihin po natin, gawin natin, doblehin natin yung mga senador. Tanggalin natin yung mga kongresista. Diba? Para makatipid po ang Pilipinas. Bukod sa makatipid, maiwas pa natin sa mga kura politiko. Diba? Yung sige, pagpatuloy yung tsa-tsa na yan. Pero hindi extension. Demolition. Demolition po ang gagawin natin, hindi po term extension. Tanggalin po natin ang kongreso. Di nag-iyakan itong mga congressman na to. Sa susunod na eleksyon, kailangan sila ng makinarya eh. Kailangan nilang maging kapituko sa mga matataas na survey ng politicians like dito sa mga Duterte. Imagine that one, noong nanalo po si PBBM, yung mga kaalyado ni Duterte, bumaliktad papunta doon kay PBBM. Mga walang hiya, mga kapal ng muka. Hindi ba nyo ba inisip? At the end of the day, sa panahon po na eleksyon, taong bayan po ang masusunod. Taong bayan po ang pipili kung sino ang mananalo. Di ba? So ganyan kayo. Kung sino yung mananalo, kapituko kayo. Ito nga si Pulong Duterte, hindi siya takot dito kay Martin Romualdez. Sabi po ni Pulong Duterte, I don't care kung hindi ako mabigyan ng budget sa pagiging kongresista ko. I will follow my prinsipyo. Okay? Pati nga yung budget ginigipit itong si Pulong Duterte, di ba? Gustong paimbestigahan na wala namang katuturan yung mga pinagsasabi nila. At dapat nila yun papatunayan. Di ba? Okay lang naman, imbestigahan to be transparent, no? Pero bakit ngayon lang yan pinaimbestigahan? Panahon yun ng pandemic kina-question yung 51, ano ba yun? 51 million? 51 billion. I forgot I'm sorry. 51 billion yata yun? O 51 million? So ganyan. Bakit ba ang mga mainstream media, unti-unti na nilang, to think itong mga mainstream media na ito, tiklop itong mga mainstream media for the past 2 years nung nanalo na si PBBM. Pero ngayon, unti-unti na nilang kino-cover I should say siguro na tama itong mainstream media. Huwag lang puro mga magandang nangyari tungkol kay PBBM, kundi ibalita nyo rin yung mga isinisigaw ng taong bayan. Ano ba yung isinisigaw ng taong bayan? Hindi na nila nagugustuhan ang mga pinanggagawa ni PBBM. So dapat nyo rin, yung hakbang ng Maisog Rally, dapat kino-cover nyo yun, mga mainstream media. SM. So yan mga kababayan, talagang medyo nagbabaliktaro na ngayon. Alanganin na rin ba ang mainstream media dito sa administrasyong ito? Nakikita na ba nila? Diba? Like for example, si Sir Ted Filon, diba? Isa na po siya sa bumabatikos dito sa administrasyong ito. Kapag nakikita niya po, no, yung mga nangyayari sa grounds, kung ano ba talaga yung sinisigaw ng taong bayan. Well, anyway mga karibin natin, speaking of sinisigaw ng taong bayan, no, 67 po yatang
healthcare society or basta yung mga nagsipirmahan, no, doon sa ano ba yun, resolution ba yun or sulat sa presidente, open letter para sa presidente, ewan ko, basta ito po yung naging ano dun eh. Gusto po nilang bawiin, no, ni President Bongbong Marcos Jr. yung 89.9 billion, no, 90 billion na kumbaga, di ba? Yung 89.9 billion ng PhilHealth, no, kasi gagamitin daw nila doon sa kanilang mga membro. Wala raw po, mga kababayan, wala sa kanilang bylaws or rules or regulations na yung excess fund ng PhilHealth ay gamitin sa ibang bagay. Kasi dapat daw, mga kababayan, ang pondo ng PhilHealth ay para lang sa kanilang mga membro. O paano ba yan, mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo dyan sa sinasabi nitong mga 69s, no? 69 na mga 67 ba, 67 or 64 na mga health societies. O yan, mga kababayan, ano sa palagay nyo po? Kasi biruin nyo, hinulugan ng mga membro nila. Tapos gagamitin ng gobyerno para ilagay sa hindi pa alam programa, hindi pa alam na programa, unprogram eh. Hindi pa alam, ibig sabihin pwedeng kurakutin lang yan. Huwag naman ganun, mga kababayan, di ba? So ano pong reaction nyo dyan, mga kababayan? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.